Alright mga kapatid, hindi na daw namataan, no? Wala nang namataang mga Chinese vessels mga tol dito sa may Rosul Reef, no, kung saan nagsagawa ng panibagong resupply mission ang BFAR mga tol. So nagtago na mga tol, no? Kinabahan na dahil tuloy-tuloy mga tol at hindi na napipigilan ng Pilipinas sa pagpapalakas pa, no? At nagkaroon nga ng panibagong maritime activity ang Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea at additional matagumpay na naman to mga tol. So talagang naninindigan mga kapatid ang ating gobyerno, ang ating bansa, no, na etong West Philippine Sea ay atin to. Ito ay parte ng ating exclusive economic zone at kahit na gaano pa yung kalalaking mga bansa na yan mga tol, ang aangkin dyan ay hindi tayo papayag. No, kahit na ano pang gawin nilang pananakot at pagbabanta dyan mga tol. So ito, panonoorin natin itong balitang to mula sa UNTV News at saka sa News 5 mga tol. Bigyan natin to ng reaction syempre. Ito ay may kinalaman, no, sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito, Chinese vessels hindi na mataan sa Rosul Reef nang magsagawa ang Pilipinas ng resupply mission BFAR mga tol. No, ayon yun sa BFAR. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Makatagumpay na nakapagsagawa ng resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR sa mga Pilipinong mangingisda sa Iroquois o Rosul Reef na nasa West Philippine Sea. Yan ang yan ang mga magagandang balita, di ba? Yung tipong sa loob ng exclusive economic zone natin mga tol, wala na tayong mababalitaan, wala na tayong mga maririnig pa na ni-radio challenge, hinarang, hinabol, binomba ng water cannon, di ba? Dapat ganyan ang nangyayari, dapat. 'Di ba? Nasa loob ng exclusive economic zone. So kung ano man ang gawin nating activity sa lahat ng mga isla natin na nandirito, kung tayo may nanguhuli ng isda o kahit nagsasagawa tayo ng oil exploration, dapat wala ng mga balita na no? Na China, ganyan na naman, ang hiras na naman ng China, 'di ba? Maganda yung mga ganitong mga balita. So tuloy natin 'to. Ayon sa BFAR, wala silang namataang Chinese vessels na umaligid sa lugar nang magsagawa sila ng misyon noong February 5. Hindi rin umano nakatanggap ng radio challenges ang eroplano na nagbigay ng air cover sa grupo. Nasa 16 na Filipino boats sa lugar ang nahatira ng BFAR ng pagkain, krudo at iba pang supply. O di ba? Matiwasay, di ba? Walang tensyon. 'Di ba walang kahit na anong masamang balita 'yan. Good news 'yan mga tol. Lalong-lalo na para sa mga kababayan nating Pilipino ang umaasa din, no, at ang naghihintay ng mga biyaya na mula sa ating gobyerno. Katulad nito, 'di ba? Sa mga resupply mission nila, pagbibigay nila ng mga krudo, gasolina sa mga mangingisda. Napakalaking bagay niyan mga tol. 'Di ba? Yan ang maganda. Dapat talaga laging ganyan. Wala tayong naririnig na kahit na anong ginagawang pambubulas ng China. 'Di ba? Alright. So ito sa isang balita naman mga kapatid, no, nagkaroon ulit ng maritime activity, no, ang Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Kita nyo pati mga media, no, binabantayan yung mga kaganapan dito sa West Philippine Sea kasi talagang dapat maging tayo diyan maging aware. Maging gising ang bawat Pilipino para kapag merong mga pro-China na nagsasalita, mga nagsasabi na patungkol sa China, mga alam na natin mga tol kung sino yung dapat nating pakinggan at sino yung dapat nating wag pansinin, no? So tuloy natin 'to mga tol. Mula sa News 5 everywhere. Lalo pang pinaigting ng Pilipinas at Amerika ang kooperasyon matapos ang matagumpay na maritime activity sa West Philippine Sea. Hindi naman hinarang ng mga barko ng China ang panibagong resupply mission ng Pilipinas sa Rosul Reef na sakop ng ating teritoryo. So yun yung balita natin kanina, yung pinakinggan natin kanina. Pero eto, no, may panibagong sanib puwersa ulit ang Pilipinas at Amerika mga tol. Nagsisimula pa lang ang 2024. Nasa February 11 pa lang mga tol, napakarami pang mga magaganap dyan, no? At eto magandang senyales to mga tol na merong progreso yung ginagawang hakbang ng ating gobyerno mga tol. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio.
Sabay na naglayag ang BRP Gregorio del Pilar ng Philippine Navy at USS Gabriel Giffords ng US Navy kahapon. Nagsagawa sila ng advanced planning at maritime communication operations sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bahagi ito ng Joint Maritime Cooperative Activity ng Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command para mas lalong mapahusay ang interoperability at kooperasyon ng dalawang bansa. Ayon sa AFP, pagpapakita ito ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. At etong ginagawa nila, no, bukod dun sa pagpapakita ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region, sabi nga sa ating AFP, ito yung malinaw na rin, no, na pagbibigay ng message, no, sa ibang mga bansa na tayo bilang isang bansang Pilipinas ay may karapatan tayo na magkaroon ng mga ganitong klaseng aktibidad ng malaya sa ating exclusive economic zone. Kumbaga, pinapractice natin mga tol, ine-exercise natin yung ating rights, yung ating karapatan, ayon din naman sa international law at wala dapat pumipigil at wala dapat na humaharang o nambubulas mga tol sa atin. At ito pagpapakita na rin ng isang malalim na mensahe na meron tayong mga kaalyado mga bansa na talagang handang sumuporta sa atin at hindi tayo nag-iisa. Yung tinatest natin dito, yung mga communications natin, photo operations natin, mga gano'n, no? So, yung din-demonstrate niyan is our commitment to a open Indo-Pacific. So, ang pinafoster nito, closer cooperation between different armed forces. Nasubok din ang kasanayan ng Philippine Navy sa paggamit ng maneuvering board, communication exercise at division tactics. Nilinaw naman ng AFP na hindi ito paninindak sa China, kundi isa lang regular na aktibidad ng Amerika at Pilipinas. Siyempre, di naman tayo magsasalitang ginagawa namin to para sintakin ng China. Pero mensahe na rin yan mga tol na hindi tayo talaga nasisindak o hindi tayo pasisindak sa kanila. Actually, dapat nga ito, since na nandito tayo sa dagat sa Indo-Pacific mga tol, dapat nga ang kasama nating mga naglalayag dito hindi Amerika eh. Sa totoo lang dapat hindi Amerika kasama natin dyan. Dapat nga ang kasama nating naglalayag dyan yung mga kapitbahay nating bansa. Diba? China. Dapat ang China tigilan na nila yung ginagawa nila eh. Dapat nga nakikipagkaibigan sila sa Pilipinas kasi matagal na tayong partner. Matagal na tayong may kaugnayan. Panahon pa ng mga Kastila, nandirito na sila. Yung iba dito na nagkaroon ng pamilya, kaya nga may Chinoy eh. Pinakamatandang Chinese community, yung Binondo, mga tol. Diba? Pinakamatanda. Pero mo, hindi nila pinapahalagahan yung bansa na kumupkop sa marami nilang mga kalahi. Diba? Andirito, mag-migrate na yung ibang mga kalahi nila. Yung iba, mas minahal pa nga ang Pilipinas kaysa sa mismong bansa nila. Pansinin nyo mga tol, lahat ng mga matatagumpay na tao rito, lahat ng mga bilyonaryo, mga yumamang tao rito sa Pilipinas, di ba? Puro mga inchik ang apelido. Matagal na may ugnayan ng Pilipinas sa Chinese at sa China, di ba? Dapat nga tayo yung nagpapatrol dito eh. Pilipinas at China, pinapangalagaan natin yung Indo-Pacific. Bukas tayo dapat dyan. Meron tayong ugnayang maganda. En kaso nagiging problema mga tol, yung gobyerno naman nila, di ba? Masyado naging swapang. Masyado naging ganid. Ang gusto nila, kanila lang. Ang gusto nila, wala kang bahagi dyan sa dagat na yan. Amin lang yan. Yun ang gusto nila eh. Kumbaga sa isang pizza, na merong ilang slices, wala ang gusto nila, buo yan kanila. Walang slices. Diba? Ang problema doon mga tol, ipinagdamot nila sa ibang mga kapitbahay nila yung dagat. Gusto nila yung kabuuan nun, kanila lang. Hindi pa bagiging swapang ang tawag doon? Diba? Samantalang dapat tayo yung nagsasagawa dyan ng mga activity, tayo yung nagsasagawa ng patrol, tayo yung nagsasagawa ng mga military exercises natin. Dapat China, Pilipinas at iba pang bansa. Kung meron man dapat naging magkaibigan China at Pilipinas yan at yun yung dapat eh. Kasi matagal na tayo may relasyon eh. Sino ba yung mga sumakop sa atin? Kastila, Hapon, Amerika. Samantalang yung mga yun pa. Diba? Yun pa yung ngayon tumutulong sa atin dahil para protektahan tayo dito sa nagsusumapang, nagbabakaw na bansa, diba?
Nitong Lunes lang nang matagumpay na naisagawa ang resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Rosal Reef sa West Philippine Sea. Aabot sa 30 tonelada ng diesel, gamot, tubig at pagkain, lulan ng BRP Dato Sanday ang naipamahagi sa mga mangingistang Pinoy. Hindi tulad sa mga nakaraang resupply mission, walang namataang Chinese vessels o maritime militia. Wala rin kahit anong radio challenge. Umaasang AFP na magtutuloy-tuloy na ang tahimik at maayos na resupply mission sa ating teritoryo. Yan din ang inaasahan ng bawat Pilipino at ganun naman talaga dapat, di ba? Ganun talaga dapat. We cannot be speculative. We can only speak on the side of the AFP. But it is a regular thing that we conduct. And we will make sure that if we successfully rotate and resupply our troops in order to provide for their welfare. Nagbabalita mula sa frontline. No? So marami kang pwedeng isipin, no? Pero bilang isang Pilipino, mga tol, ano masasabi mo dito sa nangyaring matagumpay at matahimik na resupply mission at activity, maritime activity dito sa West Philippine Sea? Wala tayong nabalitaan mga pangaharas, pambubulas o kahit na ano pang radio challenge, di ba? Which is ganun dapat. At tulad nga nung sinabi ko kanina, imbis na mga taga-western country ang kasama nating naglalayag dito, no? Kung hindi lang sana ganito ang ugali ng China, dapat sila ang kasama natin dito. Dahil matagal ng panahon ay may ugnayan tayo at may relasyon tayo sa kanila. Diba? Kaso sinisira nila yun eh. Well, pwede ka magkomento sa ibaba mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.